Bahagyang tumawa ng relate si Diseo. Pasensya na, pare. Ugali ko na talagang kumain ng kahit anong tableta na nakikita ko nang hindi nag-iisip. Dahil sa kanyang dahilan, lalong nagduda si Namgang Dion. Naisip niya sa sarili, talaga bang iniisip niyang maniniwala ako sa ganyang bulok na dahilan? Nagpatuloy si Diseo, puno ng pananabik ang boses. Pero pare, masarap yun. Mayroon pa ba? Dahil sa kanyang mga salita, lalong nagalit si Namgang Dion at bamulong, lintik. Isinusumpa ko, makakaganti rin ako balang araw. Hindi nagtagal, nakarating na sila sa lalawigan ng Anhui. Nang bumaba ang apat at nagsimulang maglakad, hindi nila mapigil ang mapabulalas, wow, ang daming tao rito. Siguradong nandito silang lahat para sa nalalapit na Four Kings Tournament. Isang lalaki ang nagmadaling dumaan sa karamihan, sumisigaw, masyado nang makitid ang daan, mga tao. Huwag lang kayong tumayo riyan at hamarang. Tabi, may ibang nagalit ng aksidenteng mabangga ni Diseo. Oo nga, huwag manulak. May iba pang sumali. Hoy, sino ang tumapak sa paa ko? Nahirapan si Diseo na makalusot sa karamihan, paulit-ulit na humihingi ng paumanhin habang nababangga sa mga tao. Ay, pasensya na po. Ang binatang nabangga niya ay ngumiti lamang. Walang anuman. Nangyayari talaga iyan. Nagliwanag ang mga mata ni Diseo habang itinuturo ang espada ng lalaki, nagtatanong, sa espada mong iyan, siguradong isa kang martial artist, di ba? Tumawa ang lalaki bilang sagot. Haha, tama ka. Nagpatuloy siya, maaga akong dumating para sa Four Kings Tournament, pero parang baliw ang mga tao rito. Pagkatapos ay formal siyang nagpakilala. Ako si Shaing mula sa Naman. Naisip ni Diseo, Naman. Hindi ba napakalayo ng lugar na iyon mula rito? Hindi ba isa iyon sa mga lugar na binalak kong pagtagwan noon? Sabi niya pagkatapos, nandito rin ako para sa Four Kings Tournament, at pabalik na ako ngayon. Tumango si Xiaoing nang may pagkaunawa. Naiintindihan ko, pareho pala tayong galing sa mahabang paglalakbay. Bumaling si Xiaoing kay Namgang Jian. Ang ginuobang ito ay nandito rin para sa tournament. Nagulat si Namgang Jian. Ako, pagkatapos ay ngumiti siya at nagpakilala. Ako ay isang military strategist na namamahala sa isang maliit na unit ng mga sundalo. Sumingit si Diseo ng may inis. Pwede bang tumigil ka na sa pagmamayabang? Nagtanong muli si Xiaoing. Kaya ba ang dalawang ito ang iyong mga bantay? Sumagot si Baton. Masasabing ganoon nga. Napansin ni Xiaoing, sa isang tingin pa lang, masasabi kong kayong lahat ay mga dalubhasa sa inyong sining. Ang magkaroon ng ganitong mga tauhan sa ilalim mo, tunay ng kahanga-hanga. Umaasa akong hindi tayo agad maghaharap sa tournament. Sa sandaling iyon, nagpadala si Baton ng telepathic message sa kanya. Hoy, young master, nakikita mo ba sila? Sumagot si Diseo. Siyempre, nakikita ko sila. Itinangin niya ang kanyang paningin sa itaas, sa limang daga na nakadapo sa bubong. Dagdag ni Mangkang, at may 3 pa doon. Nag-usap sila. May mga 10 tao na nagpo-protekta sa lalaking ito. Mukhang inosente siya, pero siguradong hindi siya basta-bastang karakter. Maaari kaya silang mula sa Namandist Palace, ang palasyong balitang may kapangyarihang katapat ng 9 great sects. Samantala, isang grupo ng mga sundalo ang kumikilos. Nararamdaman ko ang isang malakas na aura mula sa malayo. Naging maingat si Diseo habang papalapit ang presensya, matinding galing sa pakikipaglaban. Nagtipon-tipon sila, lumuhad sa harap ni Diseo para magulat. Humihiling kami ng pakikipag-usap sa Young Master. Inanunsyo ng pinuno, ipinadala kami ng Patriarch para ihatid ka. Nagulat ang karamihan sa paligid. Ang Crimson Blood Corps, nakatitig silang lahat kay Diseo na namumula na ngayon sa hiya. Young Master. Kaya pala ang binatang ito mismo ang dahilan kung bakit gusto kong ilihim ang aking pagkakakilanlan. Ilang tao ang nagturo sa kanya at nagsimulang mag-usap. Ang Snowball Young Master, ang tinatawag nilang Loach. Ang kanilang usapan ay nagpabalik ng mga alaalang sariwa pa sa kanyang isip. Ang paraan ng kanyang pag-iwas ay kasing dulas ng isang hito na lumulusot sa mga daliri. Habang mas naririnig ni Diseo, lalo siyang naiinis. Ngunit kailangang dagdagan pa ni Namgang Jian ang inis niya. Haha, isang loach.
Bagay na bagay sa iyo, di ba? Galit na binatukan ni Diseo si Namgang Jan sa ulo. Ikaw ang mas bagay sa pangalang iyan. Napa-array sa sakit si Namgang Jan. Bumaling si Disho kay Xiaoding at nagsabi, ngayon lang tayo nagkita, pero ikinagagalak kung makilala ka. Pagkatapos ay nagpaalam na siya, ngayon, kung mapapatawad mo ako. Tumingin si Xiaoing, may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Tinanong niya ng mahina ang katabi, ano ang masasabi mo rito? Ang isa namang lalaki, na nakatago sa anino, ay nagsalita, ang dalawang matandang iyon. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya ang nangyari. Napansin na nila ang ating presensya rito. Agad na nagbabala si Bazen. Huwag kayong gagawa ng gulo kung ayaw ninyong magpaalam sa inyong mga ngipin. Sumingit si Mang, puno ng kuryosidad ang boses. Kahanga-hanga. Teknik ba yan para itago ang aura ng isa? Medyo iba ito sa nakasanayan nating makita sa Central Plains. Hinusgahan niya ang kanilang lakas na kapantay, o baka mas malakas pa, sa kanila. Ngumiti lang si Xiaoing bilang sagot. Para sa iyo, ang master ng Nam and Wild Beast Palace at isa sa 5 great leaders, ang magsabi ng ganyan, iyan ay kawili-wili. Nagpatuloy siya, at paano naman ang young master na iyon? Ano ang tingin mo sa kanya? Sagot ng lalaki, sayang at hindi natin nakita si Namgang Son, ang may pinakamalaking pagkakataong manalo rito. Sa halip, ang nakita natin ay ang batang young master na tinatawag nilang Loach, pero descendant din siya ng heavenly martial body lineage. Ang makita siya ng minsan ay siguradong magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Bumaling ang lalaki sa kanya. Nagtatanong, young master, ano ang iyong iniisip? Sagot ni Xiaoing, sa unang tingin, mukha siyang malakas na martial artist. Gumamit siya ng analohiya, ngunit ang isang punong maingat na inalagaan sa hardin ay hindi kailanman may kukumpara sa isa na tumutubo ng ligaw at matapang. Pagkatapos ay ang kanyang huling hatol, marahil dahil lumaki siya sa luhang ibinigay sa kanya, wala akong maramdamang tunay na talas mula sa kanya. Bahagyang tumawa si Xiaoding at nagpatuloy. Tila wala siyang malay sa mga tunay na bihasang mandirigma sa paligid niya. Masasabi kong ang potensyal ng young master na iyon ay hanggang doon na lamang. Ang tingin ng lalaki ay lumipat sa kanya, tinanong siya ng direkta. Kung haharapin mo ang lalaking iyon sa tournament, sa tingin mo ba ay mananalo ka? Nagdilim ang ekspresyon ni Xiaoing, at ang kanyang aura ay naging napakatindi na ramdam pati ng mga taong malayo. Tumawa siya ng bahagya at nagsabi, haha, nag-aalala ka sa wala. Hindi mo naman siguro iniisip na matatalo ako sa isang batang tulad niya, di ba? Inakay ng isang bantay si Diseo sa silid ng clan leader at sinabi, naghihintay ang clan leader sa loob. Pumasok po kayo. Kahit mula sa labas ng silid, nararamdaman na ni Diseo ang matinding pressure. Mula sa loob, nagsalita ang mga kasama niya. Iiwan na namin si Diseo ng mag-isa. Mauna na kami. Bumaling siya at nagsalita sa kanila. Mga duwag, sige, lumayas na kayo rito. Sagot ni Kung, aalis naman talaga kami kahit hindi mo sabihin. Dahan-daang pumasok si Diseo. Ang lalaking nakaupo ay nakita siya at agad na nagtanong, oh, nagdala ka ba ng magandang alak para sa akin? Napatalon si Diseo nang maalala ang isang bagay. Kapag bumalik ka, tandaan mong dalhan ako ng magandang alak. Nagpawis siya ng malapot, iniisip sa sarili, patay na ako. Lintik. Nagsimulang magkamot ng ulo si Diseo at tumawa ng malakas, pero mas pilit ang kanyang ekspresyon kaysa rati. Tumawa siya ng husto hanggang sa maluha, iniisip, sige, ngiti lang. Kung makikita ni ama na nakangiti ako, baka hindi niya ako matiis na parusahan. Sumagot si Namgang Han, tama na iyan. Inasahan ko na. Pagkatapos ay nagutos siya sa kanyang mga bantay. Dalahan niyo kami ng tsaa. Kumilos sila agad, na ikinamanghanin niya. Pinagmasdan siya ng clan leader, iniisip, nararamdaman niya ang presensya ng aking shadow guard at ang kanilang mga teknik sa pagtatago. Mukhang hindi naman nasayang ang pagsasanay niya sa templo ng Shaolin. Tinanong ni Namgang Han, sabihin mo sa akin, ano ang nakita mo sa templo ng Shaolin? Sumagot ng tapat si Diseo, ang Shaolin na nakita ko ay protektado ng isang puting tigre na nagbabantay sa bundok sa loob ng maraming taon, at ng isa pang tagapagbantay na nagmamasid din dito.
Bagamat bata pa siya, nakita ko sa kanya ang isang Iron Man na may katawang brilyante. Sa hinaharap, ang kanyang martial arts ay aabot sa isang antas na walang katulad. Tanong pa ni Namgang Han, kahanga-hanga. At paano yun may kukumpara sa ating angkan ng Namgang? Sagot ni Diseo, kung ang isang dibisyon lamang ng Namgang ang pupunta roon, ang resulta ay sabay na pagkawasak. Kakailanganin ng hindi bababa sa dalawang pangunahing dibisyon para tuluyang masakop ang Shaolin. Naisip ni Namgang Han sa sarili, ang pagtatasa ng bata ay nakakatakot ang katumpakan. Lumipat siya sa tea table na dinala at sinabing, mag-usap tayo habang nagtsaa. Ibinuhos ni Namgang ang mainit na tsaa. Napangiwi si Diseo habang hawak ang tasa, iniisip, wow, ang init. Bakit ganito kainit? Ano ang binabalak niya? Bakit hindi ka umiinom? Wala nang choice si Diseo kundi humigop sa napakainit na tsaa. Biglang may na-realize si Diseo. Ang tsaang ito ay nakakapaso. Agad na sumunod si Namgang Han. Talaga bang balak mong sumali sa Tournament of the Four Kings? Sumagot si Diseo ng walang pag-aalinlangan. Opo, sabi ni Namgang Han ng seryoso, sa kalagayan mo ngayon, mahihirapan kang talunin ang iyong ikatlong kapatid. Nagulat si Diseo, pero nagpatuloy si Namgang Han. Marami ang naniniwalang nag-seclusion siya para lang manalo sa martial arts tournament na ito. Pero alam mo ang tunay na dahilan, hindi ba? Naalala ni Diseo ang tingin sa mga mata ni Namgang, ang paraan ng pagtitig nito sa kanya. Nagsalita siya, alam ko, dahil sa akin, hindi ba? Simula ng araw na iyon, ang kanyang paningin ay nakatutok sa akin at sa akin lamang. Napakuyom ang kamao ni Diseo. Pero hindi ibig sabihin na tatanggapin ko na lang ang pagkatalo. Idineklara niya ng may paninindigan, sa tournament na ito, siguradong tatalunan ko ang aking ikatlong kapatid. Tumayo si Namgang Han. May natutunan ka nga sa templo ng Shaolin. Kung ganoon ka kumpiyansa, siguradong totoo yan. Sige, mungkahi niya, dahil sigurado ka sa sarili mo, bakit hindi mo ako kumbansihin? Nang walang pag-aalinlangan, kinuha ni Diseo ang kanyang espada at sumagot, ikalulugod kong ipakita sa inyo, ama. Masigla niyang binunot ang talam, dagdag pa, matagal ko nang gustong maranasan kung bakit natatakot ang lahat sa inyo. Sabi ni Namgang, Han, magandang fighting spirit. Halika na. Pagkasabi noon, sumugod si Diseo, sumisigaw habang pinaliliit ang distansya. Ang una niyang galaw ay isang strike na nakatutok sa lupa sa ilalim ni Namgang Han, isang taktika para wasakin ang balanse ng kalaban. Nagtagumpay siya, napiliting pakilyusan ang kanyang ama sa pamamagitan ng pag-target sa pinakamahinang bahagi ng sahig. Sa wakas ay naintindihan ko na ang ibig sabihin ng pagiging kasing tibay ng isang bundok. Isang ngisi ang lumitaw sa mukha ni Diseo habang sinasabing, kung walang butas, kailangan mong gumawa ng isa. Kahit kayo, ama, ay hindi mapapanatili ang balanse sa sahig na gaya nito. Itinapak ni Namgang Han ang kanyang paa, at ang lakas nito ay nagpagulat kay Diseo. Winuwasak ba niya ang mga floorboard sa ilalim ng isa pa niyang paa para mabawi ang balanse? Nagsalita ang kanyang ama, 20 taels, iyan ang halaga para ayusin ang sahig na winasak mo, 20 taels ng ginto. Natulala si Diseo. Sa isang kurap, pinaliit ni Namgang Han ang distansya sa pagitan nila. Ano? Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, tumalsik ang espada mula sa kamay ni Diseo at bumaon ng malalim sa kisame. Nagpatuloy ang kanyang ama, dagdagan mo ng 10 taels ng ginto ang babayaran mo. Napasinghap si Diseo sa gulat, gamit lang ang kalingkingan. Nahulog ang espada at bumagsak, na nakabasag ng isang vase sa sahig. Nagpatuloy si Namgang Han, sayang naman. Ang kanyang mga salita ay nag-iwan kay Diseo na tulala. Napakaraming mamahaling gamit sa silid na ito, pero nagawa mo pa ring makabasag. Ang porcelain vase na iyon ay nagkakahalaga ng 500 taels. Nagpanik si Diseo, namawis ang kanyang mukha. Ang tanging naisip niya ay makaalis doon. Kailangan kong tumakbo. Kailangan kong tumakas sa mansyon ng pamilya Namgang ngayon din. Lumapit si Namgang Han, pinitik si Diseo sa noo. Tumalsik siya. Naisip ni Diseo sa gulat, talagang lumilipad ako. Sabi ni Namgang Han,
Sapat lang na lakas ang ginamit ko para mawalan ka ng malay, pero matibay ka pala. Nakita ni Diseo ang isang vase sa kanyang daraanan, at lundag ang puso niya sa kaba. Sumigaw siya, huwag iyon. Ang vase na iyon ay siguradong hindi bababa sa 100 taels ang halaga. Gagamitin ko ang aking enerhiya para maiwasan iyon. Itataya ko ang lahat sa galaw na ito.